Muling nauwi sa dead end ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, matapos makita ang mga pagbabago sa peace plan ni Donald Trump, muling dead end ang negosasyon. Ayon kay Zelensky, ang mga negosasyon tungkol sa peace initiative na itinutulak ng Estados Unidos ay nananatiling mahirap at hati pa rin sa mga pangunahing issue, lalo na tungkol sa Donbas. Sinabi ni Zelensky na pumapasok na ang Ukraine sa bagong yugto ng negosasyon. Ngayong araw, dumating ang presidente ng Ukraine sa London para makipagpulong kina Macron, Merz at Starmer. Pagkatapos nito, pumunta siya sa Brussels para sa pribadong pagpupulong kay General Sekretaryo ng NATO, Mark Rutte. Ngayon, nag-iisip ang mga Europeo ng paraan para makalabas sa komplikadong sitwasyon. Aminado ang mga diplomat ng Europa na dahil hindi mahulaan at pabago-bago ang posisyon ni Trump, mas mabuting umasa na lang sila sa sariling kakayahan. Sapagkat sa isang iglap, umaasta si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na parang sugo ng kanyang sariling kaharian sa Rusya. Sa susunod na sandali, pinakikinggan naman niya ang mga argumento ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. At sa ikatlong sandali ay bumabalik na naman siya sa kampo ng Kremlin. At paulit-ulit lang na ganoon. At dahil ang administrasyon ng Estados Unidos ay mas madalas nang kumikilos bilang hindi maaasahang tagapamagitan kaysa sa pagiging maaasahang kaalyado, napunta sa mahirap na kalagayan ang Europa. Pero may isang pangunahing palatandaan na hindi pa malapit ang kapayapaan. Ipinahayag ni Alexander Syrskyi, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, na dahil sa opensiba ng Russia, kailangang palakasin ng Ukraine ang depensa at puwersa, kaya't dapat ding paigtingin ang mobilisasyon. Magandang araw, ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na i-like ang episode na ito, mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. May link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga natatanggap naming balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Ngayong Disyembre 8, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang simula ng bagong linggo ng diplomasya. Ipinahayag ng pinuno ng Estado na sa mga susunod na araw ay nakatakda ang masinsinang konsultasyon kasama ang mga kasosyong Europeo, kung saan ang pangunahing focus ay ang mga isyu ng seguridad, pagpapalakas ng kakayahang depensa ng Ukraine at mga bagong pakete ng tulong. Ayon sa kanya, bibigyang diin ang pagpapalakas ng mga sistema ng depensang panghimpapawid at ang pagtiyak ng pangmatagalang pondo. Ibinahagi rin ni Zelensky ang tungkol sa mga bagong pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos. Inaasahan niya ang detalyadong ulat mula sa kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine at sa hepe ng pangkalahatang tanggapan tungkol sa nilalaman ng mga pag-uusap na isinagawa ng panig ng Amerika sa Moscow, pati na rin ang mga posibleng pagbabago sa mga pamamaraan ng Estados Unidos sa proseso ng negosasyon. Binanggit din ni Zelensky na may mga isyong nais niyang talakayin ng personal, gaya ng plano sa kapayapaan ni Trump o usapan kay Rutte sa Brussels. Gagawin ito sa saradong format. Ang mga ulat ay dapat iharap sa kanya nina Rustem Umerov at Sergei Gnatov at nakatakda rin ang kanyang mga pagpupulong sa mga lider ng Europa sa London at Brussels. Makalipas ng kaunti, halos inamin ni Vladimir Zelensky na muli na namang nauuwi sa dead end ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Zelensky, ang mga negosasyon ukol sa inisyatibang pangkapayapaan na itinutulak ng Estados Unidos ay nananatiling mahirap at may pagkakabahabahagi sa mga pangunahing issue, lalo na tungkol sa Donbas. Sabi ni Zelensky, wala pang pagkakasundo ang mga kalahok sa negosasyon ukol sa kinabukasan ng Donetsk at Luhansk. CP, may pananaw ang Estados Unidos, Rusya at Ukraina at wala pa tayong nagkakaisang opinyon tungkol sa Donbas. Iginigiit ng Ukraina ang hiwalay na kasunduan sa seguridad mula sa mga kanluraning kaalyado, lalo na mula sa Estados Unidos. Tinawag ni Zelensky na sensitibo at kailangan pang pag-usapan ang mga isyong ito at ang kontrol sa silangang rehiyon. Kagiliw-giliw, lumabas ang mga komento ni Zelensky matapos siyang punahin ni United States President Donald Trump. Medyo nadismaya siya na hindi pa nababasa ni Zelensky ang alok na pangkapayapaan ni Trump, kung saan sumagot si Zelensky ng isang CP. Gusto naming mga Ukraino,
Malaman kung anong gagawin ng ating mga kaalyado kung muling magsimula ng digmaan ang Russia. At sa lahat ng palatandaan, wala talagang sagot sa tanong na ito. Ang mga Amerikano, sa totoo lang, ay nagmumungkahi na pag-usapan ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine pagkatapos na lamang ng paglagda ng kasunduang pangkapayapaan. Gaya ng alam ninyo, tapos na ang usapan doon. Pero hindi lang Ukraine ang tatalakayin ng mga Europeo dahil ang pabago-bagong disposisyon ni Trump ay naglalagay sa panganib sa kanilang sariling seguridad. Ayon sa ngayon, mabilis nagbabago ang mga prediksyon sa digmaan sa Ukraine matapos ang pag-amin ng politiko. Minsan, ang United States President na si Donald Trump ay tila sugo ni Vladimir Putin tapos pinakikinggan niya si Ukraine President Vladimir Zelensky bago muling bumalik sa panig ng Kremlin. Dahil ang administrasyon ng United States ay mas madalas nang tumatayo bilang hindi maaasahang tagapamagitan sa halip na maaasahang kaalyado, napunta sa mahirap na kalagayan ang Europa. At narito ang isang sipi na tumutukoy sa kasalukuyang pagpupulong sa London. Isa sa iilang nakakaaliw na bagay ay ang pagsusumikap ng mga bansa ng European Union, Alemanya, Pransya at Gran Britanya na sama-samang harapin ang mahirap na realidad na ito. Matapos ang sugat na dulot ng Brexit at lahat ng pagtatalo sa pagitan ng dating kanselyer ng Alemanya na si Olaf Scholz at Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron. Sa mga nakaraang taon, nagbago ang pananaw dahil kinakailangan itong magbago. Kung nais ng Europa na mabuhay matapos ang posibleng pag-atake ng Rusya, ang mga pangunahing manlalaro nito ay kailangang kumilos sa paraang hindi pa nila nagagawa noon. Kailangan nilang maging hindi mapaghiwalay. Napagtanto ng Europa na ang hindi pagkilos ay mas magastos kaysa sa suporta para sa Ukraine na ibinibigay ng Europa hanggang ngayon. Kung walang gagawin, lalo pang magiging mapangahas si Putin at sasapitin ng Europa ang isang alon ng mga Ukrainian na refugee na mas malaki pa kaysa dati. Alam mo, ano ang nakakataba ng puso dito? Halimbawa doon, ang punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer at ang kanselyer ng Alemanya na si Friedrich Merz kasama ang Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron ay nagkaisa ng pananaw na nagmumula sa kanilang magkakatulad na pagtingin sa mga banta sa panlabas na politika at mga problema sa panloob na politika. Ang pagkawala ng suporta ng Estados Unidos sa oras ng pangangailangan ang nagtulak sa tatlong bansa na magsama-sama. Ibig sabihin, malinaw na ngayon na nakikita natin na ang Alemanya, Pransya at Britanya ay kumikilos bilang isang nagkakaisang grupo. Siyempre, kahit alinman sa tatlong bansang ito ay hindi naglalakas loob na aminin sa publiko na ganito nakasama ang sitwasyon. Pero ang mga panlabas na palatandaan ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Madalas na ngayong makipagkita ang mga Europeo kay Vladimir Zelensky nang walang mga Amerikano at kadalasan ay lihim. Dagdag pa, gaya ng nakikita natin, ngayon ay ang Ukraine na ang nagdadala ng posisyon ng mga Amerikano sa mga Europeo at syempre nauunawaan kung bakit ganito ang atensyon. Maraming kinatawa ng mga ahensya ng depensa sa Europa ang lalong nababahala na kung lalagyan ng matinding pressure ang Ukraine para pumayag sa anumang uri ng maruming kasunduan sa pagitan ni Trump at Putin. Tiyak na bababa ang suporta ng publiko para sa pagtaas ng gastusin sa depensa. Mararamdaman ng karaniwang mamamayan na, pakinggan ninyo. Oo, tapos na ang usapan kahit hindi naman talaga ganoon. At ngayon, may ilan na nagsasabi na, pakinggan ninyo, 2 hakbang na lang tayo mula sa kasunduang pangkapayapaan. Ilang linggo na lang at magkakaroon na ng kapayapaan. Dahil sa mga mensahe ng mga politiko, para kay Putin, hindi pa ito ang katapusan. Iniuugnay ng diktador ng Russia ang kanyang kaligtasan, kapangyarihan at ekonomiya ng bansa sa ideya ng banta mula sa kanluran na pumapalibot at handang umatake sa Russia. Dahil dito, kamakailan lang niyang sinabi na handa ang Russia sa digmaan kung sisimulan ito ng Europa. Hindi niya talaga kayang tigilan ang pag-imbento ng mga banta. Isipin mo na lang ang isang hindi pa naliligo na Ruso na, sa totoo lang, wala namang tunay na nagbabanta sa kanya. Pero sanay na siyang mabuhay ng ganito ng mahigit 20 taon. Sa sitwasyon na sinasabi ng gobyerno na ang buong tinatawag nilang sinumpang kanluran ay nagbabalak na salakayin tayo, sinusubukan tayong sakalin, at kung ano-ano pa. Nagiging dahilan ito ng pagkakaisa ng lipunan kahit papaano. At syempre, kung walang banta, wala ring dahilan para magkaisa dahil wala namang mga tagumpay. Mayroon lang talagang 2 paraan dito. Alinman sa pinagbubuklod mo ang lipunan sa paligid ng mga tagumpay ng iyong bansa o pinagbubuklod mo ito sa paligid ng banta sa iyong bansa.
Hindi dumating ang una sa mga Ruso, kaya naisip nila ang pangalawa. Kung ipipilit ngayon ng Estados Unidos ang kasunduang pinag-uusapan, ibig sabihin nito, anumang susunod na digmaan ni Putin laban sa alinmang bansang Europeo ay matatapos din sa pagsuko ng mga teritoryo at interes. At wala talagang pakialam si Trump kung sino tinutukoy. Ukraine, Estonia, Lithuania, Poland, hindi mahalaga. Ibig sabihin nito ay pagbabalik sa politika ng mga makapangyarihang bansa. Isa itong kakaibang Yalta 2.0. Magpapatibay ito sa de-Amerikanisasyon ng NATO, magdudulot ng kahinaan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili at magpapatunay sa pananaw ng United States of America na may karapatan ang Russia sa NATO sa seguridad ng Europa. Sa Ukraine, sa kasamaang palad, wala talagang nakikitang mapayapang solusyon sa malapit na hinaharap at malinaw ang mga palatandaan nito. Sinabi ni Alexander Sirski, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, na dahil sa opensiba ng Russia, kailangan palakasin ng Ukraine ang depensa at mga puwersa nito. Tinutukoy dito ang mobilisasyon, pagre-recruit at bagong kontak ayon sa kanya. Patuloy ang pag-atake ng kalaban, kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi palakasin ang ating kakayahan sa depensa at patibayin ang ating hukbo. Ang pangunahing focus ng ating pagsisikap ay hindi ang kagamitan, kundi ang mga tao. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili hanggang sa muli, abangan ang susunod na bahagi.